Good morning mga tropa. So may gagawin tayo ngayon, Kia K2700. Ayan, UV siya. Ayan, medyo malaki yung gagawin natin ngayon. So issue nito is medyo mahina raw yung preno. So samahan nyo ako ngayon guys. Magbabaklas tayo ng preno. Ayan, Kia. So ayan mga tropa, nakalas ko na yung gulong. So visual inspection muna tayo. Ayan. So makapal naman yung kanyang brake pads. Okay pa. Kaya kita nyo sa loob, no? So ang pansin natin dito, medyo hindi lubricated. Tuyo yung mga ano niya. Ayan, yung slide, yung mga kanyang rattle clip. Ayan. Medyo ano, pati siguro yung mga caliper pin nito. Ayan. Palilinisin muna natin to. So ayan mga tropa, so nakalas na natin yung caliper, yung kanyang brake pads. So makapal pa naman siya, kita nyo. So dito, kung makikita nyo siya, yung kanyang tuyo yung rattle clip, no? Tapos nang binunot ko yung kanyang slider pin, maganit, lalo na tong isang to. So kailangan niya well lubricated. So gamit kayo ng mga grease na pang preno, gaya ng mga brake paste, yung mga silicone grease. Dito yung mga silicone na nilalagay dito, silicone grease. Kasi yung pag ordinaryong grasa, natigas din pag nilagay nyo dyan. Tapos pag naano sa goma, naano siya, naluluto yung goma sa init. Hindi siya advisable gamitin yung mga ordinaryong grasa dito, no? So meron talaga mga kagaya mga brand, depende sa brand na gusto niya. May mga liquid moly, meron mga other brand na pang preno, pang slider pin talaga, pang lubricate na mga lalagyan nyo yan. To iba kasi nilinis lang, hindi naman nilalagyan ng mga grease tong upungan na to. So kailangan niya well lubricated. So dito brake paste ang nilalagay ko, dito naman sa slider pin sa akin silicone grease. Meron naman yung iba, isang brand lang, merong isang brand pwede na dito. Okay, yung silicone grease pwede na rin naman dito yan. So sa akin lang dalawang brand yung ginagamit ko pag nagkakalas ako ng preno, pag nilulubricate ko yung mga mechanism ng preno guys. So yan, so ilinisin ko muna to bago natin ikapit. So ayan mga tropa, so makita nyo ngayon, hindi ko na pinakita kung paano siya kinalas. So may mga other video naman tayo na pinapakita doon kung paano step by step yung pagkalas ng preno, no? So nakapokus tayo ngayon sa kung paano i-lubricate, no? Kasi ito yung mga lubricating point niya. Ayan, nakita nyo may brake paste. So gumamit tayo ng brake paste. No? So ako kasi gumagamit ako ng brake paste sa mga lubricating point ng ayan, ito. So makita nyo kasi dyan na-slide dyan yung brake paste, ayun, meron doon sa ilalim, rattle clip, tsaka ito yung slider pin nya, importante yan, no? Lilinisin muna bago gagrasahan ulit. So ayan mga tropa, so hindi basta kalas, linis lang, kabit, ilulubricate din, no? Gamitan natin ng mga lubricating paste, yan, mga brake paste, silicone grease, whatever you like. Basta bahala na kayo kung anong brand ang gusto nyo. So basta ang kailangan, importante malubricate natin yan, so para maiwasan natin yung pag-i-stack up. So kita nyo, nilagyan ko yung rattle clip, yan, yung tungtungan ng brake pads yan. So dito naman tayo tropa sa likod, no? So same process lang din yan. Nandito tayo sa kaliwa, yung kanan ganoon lang din ang gagawin mga tropa. So yung likod naman ang bubuksan natin, yan. So dito guys, sa brake drum na to, may tornilyo siyang dalawa. Ayan. Tanggalin natin yun kasi hindi natin pwede. So pagka ganitong malalaki guys, tornilyuhan niya yan to 12. Kailangan may tornilyo rin 12 para mabunot, para mahugod siya. Hindi siya mabubunot basta-basta. So minsan naman kapag maluwag, papaluin mo lang na ganon, so madali siyang kumalas. So ito nga, since hindi nabubuksan, ayan, kasi sa akin guys, nilalagyan ko ng mga anti-seize compound. So wala, grasa lang talaga. So pag nalagyan mo kasi ng grasa, hindi kakalawangin yung dito, tsaka yung likod ng hub.
nagbabinding yan itong brake drum tsaka itong hub. Mahirapan kayo ano. So ito nga pinakita ko nga sa'yo. Na ano ko na, lumagutok nga eh pagka nagutok. Si kumakapit talaga. So kapag yung hub nalagyan nyo ng konting grasa o mga anti-seize compound, so pagkakalas nyo yan, hindi na siya mahirap kalasin. So gaya nito, kailangan pa nating yung ano, so medyo makunat. So alalay lang. Na ano ko, dinadahan-dahan ko para sabay ang bunot niya. Ayan. Sabay siya mahuhugot. Makikita nyo naman. Medyo mauna talaga. So sa iba yan, pagka palo mo yan, konting tok-tok lang yan, hugot na yan. So dito guys. Stop mo na lari. So yung mga tropa, nabuksan na natin. So makikita ng brake drum niya, no? So ito yung likabok na nakuha natin sa kanya. So ito, yung periodic maintenance itong ginawa natin ito. Corrective maintenance. So kung makikita nyo tropa, ayan, may tagas na siya. Either palitan natin ng goma, buong wheel cylinder na to. Titignan natin to, kakalasin natin. So nga yung design na nga pala to tropa, so makikita nyo wala siyang self adjustment to, dito yung adjustment niya sa loob. Maraming adjustment. Bago kayo magkalas, medyo tandaan nyo munang maigi. Marami siya mga spring. So sa ilalim, iba yung design niya, wala siyang anchor. Yung sabitan ng brake shoe, yung ano niya, diretso sa adjustment. May self adjustment siya. Yung sa i-adjust, sa kalas kabit na. Okay. So ayun tropa, na kalas na natin yung ano. So ito, kaya nahiwag-hiwag ko na. So nagkaroon siya ng tagas. So kinalas ko na, nilinis ko na. So ito, papalitan natin ng ano to, ng repair kit ng wheel cylinder. Ayan, ayan na yung ano niya. So nilinis ko na yung brake drum, brake shoe, yung mga kanya mga spring. Ito nga pala guys, ibang design ng ano nito, self adjustment to. So medyo kung make sure na tatandaan nyo yung mga kung sa anong posisyon ng mga spring niya, kasi medyo maraming spring to guys. Ayan. Kung hindi naman kayo sanay sa ganito, picturean nyo muna bago nyo kalasin, no? So ito nga pala guys, ito naman yung lubricating point, no, sa brake drum, no? Ito makikita nyo, ayan, dito nakasandal yung brake shoe. So yan na nilalagyan ng brake paste, kasi pag aapak nyo dyan na slide yung ik, yung pag aapak nyo lalangit nito. Ayan, ito, yan, ito, tsaka ito, yan sa baba, makikita nyo yan. Sa inyo may kalawang siya. So kasi kaya natatanggal yung pintura ng back plate. Diyan talaga nakasandal yun, gumagalaw yung brake shoe dyan. So pag hindi nyo nilagay ng mga lubricating grease yan, mag-iingay talaga yan. Tapos dito naman sa preno, ito itong self adjustment, no, screw, self adjustment screw to. Self adjust kasi ito eh. Ito kakalasin nyo yan, may thread nya, may ano yan sa loob yan. Lalagyan nyo ng mga brake paste yan, grasa, grasang pang preno, yan ang nilalagyan dyan. So yung ano naman, yung sa may likod ng back plate, ito yung nasa ayan sa kanya, sa ayan sa back plate. So pagka inapakan nyo preno, pag walang ano yan, eengay, no? So kaya yun yung maingay ang ano. So makapal pa naman yung brake shoe nya, hindi na natin papahintan lang natin tropa yung pyesa, no? So dito, ang ginamit kong panlinis, gumamit na ako ng konting sabon kasi masyadong magastos naman pagka ganitong puro ano lang na brake cleaner, kasi medyo malaki yung brake system niya eh. So 4 yung nilinis kong yan. So mauubos to. Ubos na talaga to, halos kukulangin kapag ano. So para mas maganda yung linis, ginamitan ko siya ng
sabon na may degreaser, tapos binalawan ng tubig, tapos banlaw ulit ng brake cleaner, no? Yan, para mas maganda yung ano niya, linis niya. Ayan guys. Good morning mga tropa, second day ng gawa namin. So medyo nahirapan kami sa piyesa nito, no? So ito yung issue natin. Yung original, kung makikita nyo yung butas niya is nakakain ka. Paano siya? Palubog. Yung bevel niya palubog, no? So itong ano nito, patulis to no? Patulis yung pagkaka-flare niya. Dito sa nabili natin na replacement, kung makikita nyo yung butas niya sa loob, ayan, ito yung normal, bagay na mabibili nyo. Pero ito yung original niya. So naging case namin dyan guys, tumutukod kasi since patulis to, tumutukod siya, kaya hindi namin ibinalik muna namin to. So naisip ko, Francis, meron akong pang-flare, ipinilayer ko na lang to para yung bevel niya maging paloob. So sabi ng auto supply, may tinatanggal lang daw dito yung dulo. Kung makikita nyo yung dulo, natatanggal daw yun. So comment below na lang mga tropa kung naka-experience kayo ng gano'n. Sa amin, sa part namin, gumamit na lang kami ng flaring tools para ma-flare to, para pumasok sa paloob, para siya kumasya dito. Kasi yung original, hindi kami makakita rito ng original na gano'n So kaya natagal lang kami. So ganun yung ginawa namin technique para kumasya na to. Kasi pag hindi nyo ibinebel yung dulo noon, tutukod, hindi siya papasok dito sa hindi kakagat yung yung thread nung fitting. So yun na naging issue namin guys, kaya inabot kami ng isang araw pa, no? Dapat tapos na to kahapon Ayan, ito ngayon si Parang Glenn, ayan, si Suplado, si Lawrence, kuha mo Lawrence. So ayan, kakabit na namin to guys. Ayan. So comment below na lang kung may mga diskarte pa kayo na po pwedeng gawin. So yun yung naging issue namin ngayon, kaya kami natagalan. So ayan. Ayan mga tropa, lagyan natin ang yung Pangko. Patayin mo muna natin. So mga tropa, unahin natin yung kabilang side. Kakabit muna natin yung hold out spring. Hindi matigas ang spring nito. Kailangan talaga yung puwersa. Una talaga unang side na to, mag-hold down spring ng technique guys.
spring ng adjusting lever kabit sa side. Pag-uuli natin. Post mo. Kala mo, sir. So guys, pag nilagay na natin to, hold down spring, isang spring. Pero may isa, spring muna ng sa baba. Tapos yung adjuster yan. Nasa adjuster, lusot doon sa handbrake lever. Tapos pasok. Ayan. Tapos yung spring na to, dito. Tapos hold down spring. Pag kinabit nyo na sabay yan, hindi papasok yan. Malaki kasi ha. Hindi kagaya ng Toyota yung mga tropa. Pwede mo ikabit ng buo yung spring na yung mga brake shoe. Okay. Yung daliri mo baka naharang sa camera. Yung spring. Lapit mo la rin. Dito sa may butas pag ganun. Sa loob to. Problema na sa amin dito. So dapat huli natin to. Kakalasin muna natin to. Isang spring. Hold down. Ay, shit. Iwan. Tayo muna. Lapit-lapit ka dito. Lapit na. So, yun yung spring niya dito. Dito to. Kasing kalimutan to. Spring ng lever. Spring dito. Sa may baba. Ayan. Adjuster. Tapos ito ng plus hold down spring. Ayan. Hold down spring and pin. Ayan lang tropa mga technique yan.
Patay. Medyo mahirap lang, makunat lang tong hold down spring natin, no? Medyo matigas. Ito ang pinakamahirap dyan. Ayan. So, i-close po na sa natin yung konti. Tapos lalagyan natin tong hub. Konting grasa para hindi mag-binding. Kasi mag-binding, hirap tanggalin yung brake drum. Hindi dumikit yung brake drum para pag tinalas niya sa lotion hindi masyado mahihirapan. Ito item ito naluluto. Tapos adjust na rin natin yung brake drum. Patay muna, patay. Okay? So ito tropa, may lock to. So ito, dito. So kailangan itama nyo yung brake drum doon sa butas na ganito. So since ito, katabi, dapat doon niya magtapat para mailalak nyo yung sabihin, pumasok ng brake drum, sobra adjust. Sabahan natin ng konti. Pumasok ng brake drum, adjust natin. Siya baba ulit. Masyado maluwag. Pause mo muna. Stay mo. So yung mga tropa, nakabit na namin yung ano. So binlid na lang namin to. Yan. Tsaka in-adjust ng konti. Yan. So yan. Ganyan lang tropa magkabit ng Kia. Palit ng wheel cylinder. Kia K 2007. Dami namin natutunan kayo sa video natin. Road test na lang namin to guys.